Kabanata 18, Condition. Hindi ko maintindihan. My mother looked worried and she cared less if I followed her all the way to the chopper. She spaced out so much. Alam kong binantaan niya na ako kanina pa na pauuwin ulit sa probinsya. My plan was going so well, but right now, I didn't expect her to ignore that I'm following her to Castellana. Akala ko pag-iisipan niya pa yung mabuti o pipilitin niya ako na manatili sa bahay ng grounded, pero hindi. But then I also realized something weird about that phone call she received before she acted this way. Gusto kong tawagan si Achilles para kumustahin dahil mama niya ang tinutukoy na critical kanina, pero dahil agad na kaming lumipad, hindi ko na nagawa. Papa went home to Castellana because Leona Riego is in a critical condition. I want to focus my worries on Achilles and how he is holding up to this, but I can't help but think about my father too. Bakit siya nagmamadaling umuwi dahil kay Leona Riego? Bakit parang wala sa sarili si mama pagkatapos malaman iyon galing sa sekretarya niya? At bakit agad-agad din siyang dumalo ngayon? Is she close to Leona Riego? Did she care for her a lot? If she did, she won't treat Achilles that way. Si Papa lang ang mabait kay Achilles, malupit si Mama kay Achilles, so I guess it's safe to say that they aren't acquaintances. Nakauwi na kami sa Castellana at hindi man lang ako kinausap ni Mama. She went straight to her study and took some calls. I tried to call Achilles too, but he isn't answering. At bago pa man ako makasubok ng tawag ulit, lumabas na si Mama sa opisina niya at nagtawag na ng driver. I watched our car leave the premises. Ano nangyari, ate? Solomon asked as we both watched the taillights of our car disappear. Nilingon ko ang kapatid bago ako nakibit-balikat. Hindi ko rin kasi alam paano ko ipapaliwanag ang nangyari. Naintindihan ko kung bakit hindi sumasagot si Achilles. Kung kritikal ang mama niya ngayon, maaaring nasa tabi siya nito. Gusto kong pumunta pero takot akong makita ako ni mama. I think she is going to where Papa is. At kung pagbabasihan ng tawag kanina, mukha ring nag-aalala si Papa na kritikal si Leona Riego. Tahimik kong tinahak ang batuhan. I don't expect Achilles to be there but it comforts me to see their home. Kaya iyon ang ginawa ko. Tahimik, walang tao habang tinatanong ko ang maliit na bench at lamesa sa lilim ng niyog. Tahimik din ang maliit na bahay nila. I sat on a rock and watched the colors of the sun rays change. It felt like a long time until I saw people slowly filling the yard near the house. Noong una, akala ko dumadaang kapitbahay lang pero napatayo ako nang nakitang medyo may komosyon at narinig na tinawag ng mga naroon si Achilles. Achilles is home. My heart swelled at the sight of him but it eventually died down because of worry. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko at gustuhin ko mang magalit, alam ko na may dahilan siya. Achilles immediately found me sitting there. Inuna niyang pinuntahan ang bahay nila. Akala ko inignora niya ako dahil abala siya pero ilang segundo lang lumabas ulit siya. He looked at me seriously. I excitedly waited for him where I was. Ayaw kong marami ang makakita sa amin at habang nasa botohan ako, hindi ako basta-bastang may kita ng mga taong nasa harap ng bahay nila. I smiled a bit because of my anticipation. Then I looked at him sadly to show my concern too. Seryoso lang ang mukha niya nang unti-unting lumapit sa akin. I heard about... Naputol ang sasabihin ko nang niyakap niya ako ng sobrang higpit. I have never been hugged that way. Not even by my parents. He hugged me so tight it hurt, but also it felt so soothing. Bumaon ang mukha niya sa kanang balikat ko. Sa sobrang higpit ng pagkakayakap, ni hindi ko siya mayakap pabalik dahil mismong ang mga braso ko parte ng pagpalupot ng bisig niya. Kamusta ka? Kamusta ang mama mo? I stammered for words. They were muffled because my lips and nose were on his chest. I called you many times a while ago para sabihin na nakauwi ako pero di ka sumagot. Don't worry, I'm not angry. I'm just worried. I waited here for you but I didn't really expect to see you dahil alam kong busy ka. Wala na si mama. He whispered in a broken voice. Namilog ang mga mata ko at sinikap na unti-unting iangat ang mga kamay ko para tuluyan na rin siyang mayakap. Oh, I'm sorry. I whispered back and buried my face on his chest too. Lalong humigpit ang yakap niya sa akin. It hurt in his arms but I don't mind.
He was hurting more for sure. If it's comfort him, then it's comforting me too. Besides, it's a soothing kind of pain. Hindi ko alam kung ilang sandali kaming nanatiling ganoon, tahimik at magkayakap. I never met his mother but feeling his pain from him made me tear up a little. Nasaan si Achilles? Ayusin na natin ang mga para sa lamay. May mga pinadalang mga upuan at lamesa, ayusin na natin. Unti-unting kumalas ang yakap ni Achilles sa akin. Unti-unti rin akong kumalas at nag-angat ng tingin sa kanya. He looked weak and sad, hindi gaya kanina nang natanaw ko siya palapit sa akin na seryoso at parang wala lang. Kaya hindi ko agad naisip na may nangyaring masama dahil hindi naman malungkot ang itsura niya. Ngayon lang nagpakita ang lungkot niya. At panghihina. Can I help you with something? Tutulong ako. He swallowed hard and shook his head. Ako na ang bahala. Tawagan mo na lang ako. Susubukan kong sumagot kapag wala na akong ginagawa. Parang dinudurog ang puso ko sa sinabi niya. Gustong-gusto kong tumulong pero alam ko na mahirapan ako lalo na dahil nandito sina mama. Lalo pa dahil mukhang umuwi si Papa nang kritikal ang mama ni Achilles. I don't know how I can help with my mommy angry when she sees us together. Baka maging pabigat lang ako kung mapagalitan ni mama si Achilles ngayon. Tawagan ko siya. Susubukan niyang sumagot. Ayos lang sa akin na hindi niya sagutin ang tawag ko dahil alam kong abala siya. At alam kong hindi siya mauubusan ng gagawin lalo na ngayon. Umiling ako at napahawak ng mahigpit sa damit niya. Hindi na ako tatawag dahil alam kong marami kang gagawin. Huwag mo na muna akong alalahanin. I need you to call me. He simply said. My mouth dropped open when I realized something. He needs me to call him. Need. Alright, tatawag ako. His lips parted and nodded like a child understanding something. Para pa ring pinipiga ang puso ko na hahayaan ko siyang mag-isang gawin ang lahat ng to. Gustong-gusto kong tumulong. Pakiramdam ko wala na akong pakialam kung makita ako ni mama. Kung hindi ko lang naisip na baka nga hindi niya na ako pabalikin dito. Tumingkayad ako at ginawaran siya ng marahang halik. Please be careful. You're always in my heart and mind. Just tell me when you need anything. Hindi ako uuwi ng Manila. Dito muna ako. He nodded. Naririnig ko na ang paghahanap ng mga tao sa kanya pero hindi niya ininda iyon. Ihahatid kita sa inyo. Lalo lang akong nalungkot. Naaalala ko noong nagreklamo ako dahil hindi niya ako hinatid dahil may trabaho pa siya. Tapos ngayon, ang daming nangyari at mukhang marami pa siyang kailangang gawin. Pero unahin niyang ihatid ako? Huwag na. Sige na, pumunta ka na sa inyo. I'll stay here for a while before I leave. Nasaan si Achilles? Paparating na si Rodolfo! I heard an old lady shout near Achilles' house. Napatingin ako sa kung saan sumigaw ang matanda at natanaw ang SUV na gamit ni Papa na lumiko sa mabatong daanan papasok kina Achilles. Si Papa, I whispered as I watched the SUV parked near their house. Nilingon ko si Achilles na nanatiling nakatitig sa akin na umungay ang mga mata. Umuwi ka na sa inyo. Maraming naghahanap sa'yo. Sige na, dito muna ako. Magsasabi ako kung uuwi na. He didn't move. I saw my father go out of the SUV. Akala ko nariyan din si mama pero mag-isa siya, kasama ang mga bodyguards. Achilles, sige na! I said to wake Achilles up. Tumango siya at kalaunan nilingon na ang kanila. Ihahatid kita pag uuwi ka na. He said. Umiling agad ako. Sige na, pumunta ka na doon. Dahan-dahan siyang umalis. Tinanaw ko siya saglit hanggang sa nakita kong napansin na siya ni Papa. Mabilis akong nagtago sa batuhan pero sinubukan ko pa ring tingnan. Nakita kong nag-usap sila. Achilles invited my father on their home and eventually they were out of my sight. Magagabi na at ayaw kong abalahin pa si Achilles. Hindi pa umaalis ang sasakyan ni Papa pero kailangan ko nang bumalik sa hotel. Unti-unti na akong naglakad bago pa mahuli ng takip silim. At nang nakarating na sa hotel, saka lang ako nagtipa ng mensahe para kay Achilles. Ako, don't worry about me. I'm home now. Do what you have to do. I'll check on you every now and then. And please call me when you need anything. Kahit kausap lang. It pained me to think that I can't even be there for him in this unfortunate event. Nasa kwarto na ako at naghihintay sa kahit anong tawag man o text galing kay Achilles. He has texted me after my message but I didn't try to call him because I know he's busy. Achilles, thank you. Tatawag ako mamaya, pangako. Nag-aalala ako ng husto.
Gusto ko nang tumawag siya para malaman ko kung okay lang siya pero alam ko natatawag siya kung wala na siyang ginagawa. At hindi naman ako makatawag din sa parehong dahilan. I sighed. I need to calm down and be reasonable. I know I'm needy most of the time kaya madali akong mairita kung hindi na pagbibigyan pero hindi talaga ito ang panahon para pairalin iyon. Napaahon ako nang narinig ang malakas na pagkakabasag ng kung ano sa pasilyo. Nataranta, dumiretso ako sa pintuan para tingnan kung ano iyon. Umasa akong kasambahay lang na nakabasag ng iilan sa mga koleksyon naming banga pero natanaw ko si Mama na umiiyak at ang mamahaling banga namin na mukhang sinadyang basagin. You believe her? Sa sobrang lakas ng sigaw ni Mama, halos mapaos na siya. Namilog ang mga mata ko. Narinig ko na naman silang minsang nag-aaway pero hindi ganito kalala at lalong hindi umabot sa pagbabasag ng mga bagay sa bahay namin. Madilim na ang pasilyo at tanging ang ilaw sa study na nakabukas ang natatanaw ko. Pumasok si Mama sa study at nagpatuloy ang sigawan. Yes, I believe her! Si Papa. Alam nating dalawa na inggit lang siya sa akin! She wanted to marry you but she couldn't! Kaya paniguradong yan ang dahilan bakit... Ikaw ang sinungaling, Alondra! Si Papa. At kahit kailan yata, hindi ko pa narinig na ganito kagalit si Papa at kay Mama pa. Kaya naistatwa ako at nanlalamig sa pintuan ko habang nakikinig. I heard a loud inhale. Nilingon ko ang kabilang side at nakita si Solomon. He looked anxious as he looked at the door of our study. Mukha ring sobrang gulantang ang kapatid ko. Mas malala pa sa nararamdaman ko dahil kitang-kita ko ang matinding takot. Maghihiwalay ba sina Mama at Papa? He asked me anxiously. Unti-unti kong sinarado ang pintuan ng kwarto ko para daluhan siya. Natigil lang nang nagpatuloy ang sigawan. Nagsisinungaling siya! I told you she loves you! She's jealous because I got to marry you! Hindi niya matanggap na hindi siya na pangasawa mo kaya sinisiraan niya tayo ngayon! I heard a more glasses shattered. Napapapikit ako sa sobrang lalakas na mga pagkakabasag. Sa takot, mabilis na pumasok si Solomon sa kwarto niya. Tinakbo ko ang distansya at nagsimulang kumatok. Mon? Solomon, open up! I said because his door is locked. Kabado ako, hindi ako sanay na ganito ang mga magulang ko pero lalo na yata ang bunsong kapatid. At sa itsura niya kanina, mukhang sobrang apektado siya sa nangyayari at ayaw kong magkulong siya nang walang dumadalo sa kanya. Can you hear yourself? You are accusing her of jealousy? She is happily married, Alondra. Kaya bakit pa niya tayo pakikilamanan? Gaano ka nakakasiguro na masaya siya? If she was indeed happy, bakit pa siya makikialam sa atin? Hindi iyon pakikialam. She is trying to right her wrongs. She is finally telling the truth. At ikaw? Sigaw ni Papa. Kailan mo sasabihin ang totoo? Kailan ka titigil sa pagsisinungaling? Mon. I knocked softly for my brother. Tuloy-tuloy ang away ni na Mama at Papa. Ako ba nagsisinungaling ngayon? And why is this even important? Mama cried. Why is this important, Dolfo? Dinig na dinig ko ang hikbi ni Mama. After all these years, why is this so important to you? Nilingon ko ang pintuan ng study. Alam ko nag-aaway ang mga magulang ko pero hindi ko matanggal ang itsura ni Solomon bago siya pumasok sa kwarto. He was anxious, scared. He didn't understand. He didn't want what's happening. Ayaw ko rin naman pero bunsong kapatid ko siya at siguro mas apektado siya kumpara sa akin. Galit na hindi man lang inisip ng mga magulang namin na maaari naming marinig ang sigawan at basagan, lumapit ako sa study. This is selfish of them to fight this way. At dati pa man, may hinanakit na talaga ako. I always feel like my mom cared more about her relationship with my dad than tending to her children. Mahalaga naman ang pag-aasawa pero hindi sa puntong napapabayaan na ang mga anak. Dolfo! Bakit mo pa kailangan malaman? Bakit? Ano ba ang dapat kong malaman, ha, Alondra? Magsabi ka ng totoo. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Magsabi ka ng totoo! Sigaw ni Papa. I saw my mother a crying mess on the floor. Samantalang si Papa, agresibo at matindi ang galit na ipinapakita. Hindi pa aawat si Papa samantalang si Mama mukhang susuko na. Nag-angat ng tingin si Papa sa pintuan at nang nakita ako, tiningnan niya si Mama. He didn't even greet me whatsoever. Mama immediately stood. Pinalis ang mga luha sa mga mata at inayos ang shinyon ng buhok bago lumapit sa akin. Ano po bang pinag-aawayan nyo? Whatever it is, can you please keep it down? Mon is scared. Nagkulong po sa kwarto.
Alam kong hindi dapat ako nang hihimasok dito pero hindi ko na napigilan dahil kawawa ang kapatid ko. Go to your room, Maram. Si Mama na lumapit sa akin. But Mon is... I'll go to his room and talk to him. Now, go to your room. Marahan ng boses niya pero halata ang iritasyon at pagbabanta. Papa! Sabay tingin ko kay Papa dahil alam kong mas maintindihan niya iyon kaysa kay Mama. Listen to your mother and just go to your room. Si Papa. Shocked at that, unti-unti akong sumuko at tumango. Umaasa na kahit paano ay totoo ang sinabi ni Mama at dadaluhan niya nga ang kapatid. Still, I went to Solomon's room to knock but to no avail. Hindi ko na narinig ulit ang pagtatalo ni Mama at Papa pagkatapos kong kausapin sila kanina. Pero pakiramdam ko hindi pa tapos ang away nila. I always see my mother angry but I don't think I have ever seen her crying that way. And to see my father on the edge was also something new. Ayoko nang ikwento kay Achilles ang nangyari nang tumawag siya dahil alam kong mas marami siyang iniisip ngayon. I only comforted him and asked if he already ate. Kinaumagahan tahimik ang bahay. Hindi ko alam kung nasa bahay ba si Mama pero umalis daw si Papa. Mon ate with me in our dining table silent even when I tried to strike a conversation. Ayos lang siguro si Mama at Papa, hindi sila maghihiwalay. Sabi ko dahil alam ko rin naman hindi sila madalas nagtatalo at imposibleng maghiwalay sila dahil lang sa isang argument. Tahimik si Solomon at nagpatuloy sa pagkain. Seeing him eating and at least going out of his room reassured me that he's going to be alright. Kaya hindi ko na siya pinilit na magsalita dahil alam kong mahirap din pag-usapan to. Sa bahay lang ni na Achilles ang lamay ni Leon Riego, kaya madaming tao sa bahay nila. Hindi naman ako makalapit dahil bukod sa takot akong malaman ni Mama na nagkikita kami ni Achilles, nariyan din ang mga tauhan ni Papa na nagbabantay. It makes me wonder if my father is also inside their house. Tumulong ang Papa mo sa bayarin sa ospital at ngayon. I nodded at Achilles and smiled a bit. Mabait si Papa kaya masaya na ako na nakatulong siya kung ikukumpara sa pangmamalupit ni Mama. Pero babayaran ko rin siya kapag nakaluwang-luwang na. Aniya. Napawi ang ngiti ko at binalingan siya. Nasa batuhan kami ngayon, ang parte kung saan hindi kita ang hotel at hindi rin kita ang kabahayan sa kanila. It became our secret meeting place all this time. Bayaran? Nagmamagandang loob si Papa. For sure, he doesn't want you to pay for it. Umiling agad si Achilles. Responsibilidad ko si Mama. Kung hindi lang ako kapos sa pera, hindi ako papayag na may ibang magbabayad sa kahit anong gastusin. Tuluyan na akong humarap sa kanya. I know he's always like this but it's too much. Sigurado akong mahal ang bayarin sa ospital at magkano lang ang kinikita niya. Maraming pera si Papa at maliit lang ang naibigay niya kumpara sa natatanggap naming araw-araw na kita sa mga ari-arian. Achilles, I wanted to protest but I know him and this is not the time to talk about money. He smiled a bit at me. Huwag ka mag-alala, makakabayad ako, marami akong trabaho. Umiling ako. Sobra ng pera ni Papa ang itinulong sa inyo. You don't have to pay for it. Ang mabuti pa, ang mga kinita mo sa trabaho mo, ipunin mo na lang para makapag-aral ka ng college. I smiled. He looked at me intently. Mukhang uuwi ako dito sa taong to. Mukhang dito ako mag-aaral ng college. Kumunot ang noon niya. Bakit? Mama got mad at me for joining the pageants and exposing myself. Kaya sa huling usap namin, mukhang dito na naman ako. Natiling kunot ang noon niya. Alam kong gusto niya na sa malaking universidad ako pumasok kaya ipapaliwanag ko pa sana pero inunahan niya ako. Tumawag si Alana at sinabi niya na may offer daw sa akin sa Baguio. Kung papasa ako sa exam, doon ako papasok. At gusto ko rin sana... Baguio? I said shocked. Anong kukunin mo? It's a military academy. Namilog ang mga mata ko dahil alam ko mismo kung ano ang mangyayari kung papasok siya riyan. My father is a product of it, that's why he's on the highest rank of the fleet. Bakit? Gusto ko rin. He smiled gently. Gusto ko siyang kontrahin pero hindi ko kayang magalit habang nagluluksa siya ng ganito. Lalo pa dahil ramdam ko sa ngiti niya ang gaan ng loob. Para bang pangarap niya talaga. Gusto kong pumasok. Nag-iba siya ng tingin. Pagkatapos ng taong to, kung makakapasa ako. Bumuntong hininga ko at ayaw pang magsalita. Ayaw ko, sa totoo lang ayaw ko. Kaya lang ayaw kong basagin ang mga plano niya, lalo na sa ngayon.
But then, I can only accommodate a bit of restraint. Ayaw kong pumasok siya sa militar gaya ni Papa. Mahirap na trabaho yon. Mahirap din lalo ang training. Ayaw ko, I said honestly and bowed my head. Nilingon ako ni Achilles. Hindi ko siya tiningnan habang inaamin ang mapait na nararamdaman. Mahirap yon. It's not for everyone. At wala kang oras nun. Si Papa nga halos hindi kami mabigyan ng atensyon. If Mama isn't chasing him all the time, then pati siya. Ayoko, Achilles. But we can also see each other more. Mas malapit na at pwede akong lumawas kapag may break. Kapag may break? It's not a regular school. You only have breaks after a few months. And I doubt if we can maintain calling each other every day. Susubukan ko, pangako, at mas okay yon dahil makakapag-aral ka sa malaking universidad sa Manila at makakapag-aral din ako sa maayos na lugar. If I make it, I will do a better job at it. At baka rin magbago na ang isip ng mama mo sa akin. Natigilan ako at bumaling na sa kanya. Parang pinipiga ang puso ko sa huling sinabi niya. He is aware that my mother dislikes him. At baka pa dahil ganoon ang trabaho ni Papa, iniisip niya na kapag ganoon din siya, magugustuhan na siya ni Mama. You don't have to impress her, Achilles. Wala naman akong pakialam kung ayaw ni Mama sa'yo eh. Sinasabi mo yan ngayon kasi bata ka pa. Mas maganda pa rin may ipagmamalaki. To hell with that! Ayokong pumasok ka doon! I said with conviction. Agad nga lang akong nagilty nang nakita ang gulat niya sa sigaw ko. Sa huli, tumango siya. Alright, I understand. Pag-usapan na lang ulit natin to. Nag-iwas siya ng tingin at mukhang bahagyang lumalim ang iniisip. Kinagat ko ang labi ko at mas lalo pang nagilty. Really, Mariam? He is trying his best. Wala siyang pera. Hindi siya mayaman tulad mo. May mga pangarap din siya pero iniisip ka rin niya. Iniisip niya pa nga na tanggapin siya ng pamilya mo. We are not even boyfriend and girlfriend but he is already thinking about the far future. Titingnan ko kung may magugustuhan ba akong ibang kurso. At yumuko ako. Sobra-sobra na ang guilt na nararamdaman dahil sa mga sinasabi niya. Pag-isipan mo ring mabuti. May ilang buwan pa naman. Fine. Mapait kong bawi. Nag-angat ako ng tingin at nagkatinginan kaming dalawa. Nagtaas siya ng kilay at medyo nagulat sa bago kong desisyon. Just so you know, ayaw ko. Pero kung pangarap mo talaga yan? I trailed off as we looked at each other. Ayaw kong maingisda ang boyfriend mo, he said. My eyes widened at his words. My heart pounded and bravely uttered my own conditions. Papayag na ako na pumasok ka doon, in one condition. Tumango siya pagkatapos ng ilang sandali. Ano? Malaking effort sa akin na pagbigyan siya. Sanay ako na nakukuha ang gusto ko, kaya sobrang pait na nararamdaman ko ngayong pinapakawalan siya. If this is his dream, then even when I don't fully support it, I'll set him free. Hindi ako makapaniwala. Lagi akong matigas sa mga ayaw ko. Hindi ako nagbibigay. Ngayon pa lang. Make me your girlfriend, I said bravely.